salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating ilolo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kaniyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam na ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kaniyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagalat nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ng aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Maganda po ang mensahe ng ating ebanghelyo ngayon.
Isa ito sa mga talinhaga, sa 7 talinhaga na binabanggit sa San Mateo tungkol sa tema ng paghahari ng Diyos. Ibig pong sabihin, totoo ang kaharian ng Diyos. Totoo na mayroong Diyos na naghihintay sa ating lahat. Upang maunawaan natin ang tunay na kalalagayan natin dito sa lupa, atin pong unawain kung sino tayo sa Ebanghelyo ngayon. Mayroon pong 4 na simbolo na makukuha tayo sa talinhaga. Una, na simbolo na ating narinig ay mga tao. Yung manggagawang tinawag ng katiwala. Una sa umaga, sumunod alas 9, alas 12, alas 3 at alas 5. 5 beses tumawag ng manggagawa ang katiwala upang magtrabaho sa ubasan. Iyon ang ikalawa. Ikalawang simbolo ay ang ubasan. Ikatlong simbolo ay ang wages o yung sahod na pare-pareho. Napakaswerte nung huling tinawag, no? Yung tinawag ng alas 5, pareho din ang sweldo nung tinawag ng alas 7 o alas 9 o alas 12. At ang ika-4 na simbolo na dapat nating maunawaan ay ang kaharian ng Diyos. Kung inyo pong titingnan, parang unfair, parang hindi tama ang pagpapasweldo nung may-ari ng ubasan. Pero ito po ang tunay na kalalagayan ng ating pananampalataya. Dahil ang ating pag-unawa sa Diyos at pagtanggap sa Diyos ay progressive. Hindi pwedeng nasa taas agad. Kailangan mag-umpisa tayo sa unahan. Ano pong ibig sabihin ng progressive? Unang tinawag ng Diyos ang mga Israelita. Unang tinawag ng Diyos yung mga unang tao upang sumunod at maging kaniyang bayan. At hindi nila natupad. Sumunod na tinawag ng Diyos ay ang mga propetang sasaksi sa kaniyang kagandahang loob at sa kaniyang pag-ibig sa bayan. Pero hindi tinanggap ng mga tao ang propeta. Sa oras na yan ay pagpapahayag na ang Diyos ay tumatawag sa kaniyang sariling panahon at sa kaniyang sariling pagkakataon upang magtrabaho sa kaniyang ubasan. Ang iba ay tumugon, pero ang iba ay nagreklamo. Kaya pare-pareho ang wages o ang salary dahil pare-pareho tayong ililigtas ng Diyos sa katapusan ng buhay. Ang tanong para nating mapagnilayan ang kahulugan nito sa aking sarili, kailan ako sasagot sa tawag
ng Diyos. Kailan ako ibibigay ko ang sarili ko, anumang oras mula ngayon hanggang mamaya sa paglilingkod sa Kanya. Ang oras po ay simboliko ng ating buhay, na mula pagkabata hanggang sa edad mo ngayon, patuloy na tumatawag ang Diyos sa ating lahat. Kaya ang pagtawag ng Diyos ay wala sa edad. Kung hindi nasa pagsunod, kung hindi nasa pagtugon, kung gaano katotoo ang iyong gagawin. Nakapagtataka, bakit 5:00 na ng hapon, wala pang kumukuha sa kanila para magtrabaho sa ubasan? Dahil kultura nila na ang lahat ng manggagawa ay kailangang pumunta doon sa kanilang palengke para kung ako ay mayroong ipagagawa, pupunta ako doon at pipili ng manggagawa. Bakit naiwanan ang ibang taong ito? Magtataka tayo. Bakit kaya sila hindi napili? Bakit mas nauna yung ibang tao kesa sa kanila? Marahil ang sagot, yung mga naunang tinawag ay mas malalakas at brusko. Dahil kung ako ay magpapagawa, ang una kong pipiliin ay ang mga taong malalakas ang resistensya para hindi ako lugi sa aking ipapagawa. Kaya marahil ang natira nung 5:00 ay yung mga payat at mukhang sakitin. Ano po ang ibig kong sabihin? Habang tayo ay may lakas, habang tayo ay humihinga, habang malakas ang ating pangangatawan at espiritualidad, tumugon tayo anumang oras sa tawag ng Diyos. Huwag nating hintayin ang huling oras na kung saan hindi na natin kayang tumugon sa Kanya. Huwag na nating hintayin tayo ay nakaratay. Huwag na nating hintayin tayo ay may sakit. Tsaka pa lamang sasabihin mo, Lord, maglilingkod ako. Hindi. Dahil sa talinhagang ating narinig, iisa ang patutunguhan ng lahat. Ano yon? Ang kaharian ng Diyos, ang pagliligtas. Kaya ang ebanghelyo ay malalim dahil ito ay tumutugon sa sitwasyon ng bawat isa na ang pagtugon sa Diyos anumang oras ay pwede at kailangan. Anumang sitwasyon ng buhay, tutugon tayo sa Kanya, hindi ayon sa gusto ko at komportable ako. Hindi po. It should be constant, progressive, at kailangang growth-provoking. Magpapalago ng aking sarili at magpapalago ng aking buhay, relasyon sa Diyos. And for sure, huwag niyong gagawin na ang relasyon ninyo ay functional. Ano pong ibig sabihin ng functional relationship? Kilala ko lang ang Diyos pag ako'y may kailangan. Magsisimba ako ngayon kasi birthday ko.
Bukas hindi na magsisimba kasi hindi na birthday. Functional. Yun bang ang tingin mo sa Diyos ay isa lamang gagamiting bagay na magpapaluwag ng iyong nararamdaman. Hindi ganon ang relasyon na hinahanap ng Diyos. Ang kaniyang hinahanap ay personal relationship na tinawag niya ako sa oras na ito at hindi ko ito makakalimutan at ang pagtawag na ito ay magiging paraan ng aking buhay hanggang sa katapusan. Iyon po yung personal relationship. Lalago ka sa kaalaman sa Diyos progressively hanggang ikaw ay mabayaran, hanggang ikaw ay makarating sa kaniyang kaharian. Napaka-unfair kung titingnan ninyo, hindi ang Diyos kung hindi tayo. Tayo yung unfair sa Diyos. Pipilitin mo ang Diyos. Magdarasal ka sa Diyos kasi gusto mong mag-abroad. Pipilitin mo ang Diyos kasi gusto mong maayos ang pamilya mo. Pero wala kang ginagawa sa pagtugon at pagsunod sa kaniyang mga utos. Ito po tayong lahat. Tayo po ay manggagawa sa kaniyang kaharian. Kaya sa kahulihan, wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Hindi natin mapapantayan ang kabutihang loob ng Diyos sa ating lahat. Ito ang araw, ito ang oras ng pagtugon sa Kanya. Pagpalain tayo ng poong may kapal.